Mainit ko po kayong binabati ng isang magandang buhay para sa ating lahat. Naway nasa mabuti at nasa maayos po kayong kinalalagyan. Malugod po ako nagpapasalamat at nagagalak sa paglalaan ninyo ng oras upang pakinggan ang talumpating ito. Ibabahagi namin ang talumpati na ito upang pukawin at simulang baguhin ang bawat isipan ng bawat isa sa atin na naririto. Na kung saan, sa panahon ngayon ng pagboto at ang pamimili ng isang angkop at nararapat na pinuno para sa ating bansa ay ang isa sa pinakamahalagang solusyon sa ating mga suliraning panlipunan at pangbansa. At maaaring mauwi ito sa ating kinabukasan na may paglago sa ating bansa, paglago sa ating ekonomiya at pati na rin po sa ating lipunan. Nararapat na tayo ay magkaisa at magtulungan sa panahon ngayon ng pagpili na naangkop at nararapat na pinuno ng ating pamahalaan. Dahil ang pagboto ay isang mahalagang responsibilidad at karapatan ng bawat isa sa atin. Ito ang panahon na magagamit natin ang ating kapangyarihan upang pumili ng pinuno sa pamahalaan. Para sa aking mga kapwa Pilipino, maging mulat po tayo sa katotohanan dahil sa bansang ating kinagalawan at kinatatayuan ngayon. Lubos ko pong pinaniniwalaan na unti-unti nababawasan ang pagkakaroon natin ng kapayapaan sa ating bansa. Nawawalan na tayo ng pagkakapantay-pantay na pagtrato at pamumuhay sa ating bansa. Hindi natin makaikakaila na sa panahon ngayon, unti-unti tayo nababalot at napapaligiran ng iba't ibang suliranin at igwaan. Nariyan ang karahasan, digmaan at diskriminasyon. Patungkol sa karahasan, maraming at sa ating kapwa ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Patungkol naman po sa diskriminasyon, maraming mamamayang Pilipino sa iba't ibang bansa ang sinasaktan at nasasabihan ng mga masasakit dahil sa kanilang lahi at kasarian. At sa huli, patungkol sa digmaan. Nakikita natin sa ngayon na tayo ay binubuli at unti-unting sinasakop ng China. Tayo ay inaagawan ng ating pagmamayari. Lahat ng yan ay masusolusyonan gamit ng ating pagbabayanihan at pagtutulungan mula sa pagkakaroon ng mabuting lipunan gamit ang kapangyarihan ng edukasyon, kabutihang asal at pagboto sa karapat-dapat na pinuno upang ang kapayapaan ay maranasan para sa bansa. Dahil kung may kapayapaan, mayroon po tayong kaligtasan. Ngunit, tandaan din natin na hindi lamang natin makakamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagboto ng isang pinuno sa ating bansa, kundi sa pamamagitan ng ating panalangin at pananampalataya, maaari natin makamtan ang kapayapaan bilang bunga ng Espiritu Santo. Kaya lahat tayo ay pantay-pantay, anuman ang ating katayuan sa lipunan, dahil tayo ay pare-parehong anak ng Diyos na may karapatang mamuhay ng payapa. Sa pagtamo ng pagkakaisa at pagkapantay-pantay, may mga paraan tayong kailangang gawin tulad ng pagpili ng tamang leader sa ating lipunan. Kailangan natin bigyan pansin lahat ng kanilang credentials at mga natapos. Huwag lamang kung gaano sila kasikat. At paalala ko lang na lahat tayo ay dapat wasto at tapat. Huwag tayong kailanman bumoto batay sa kanilang kasikatan. Sa ating lipunan, ito ay isang malaking problema para sa mga taong walang oras upang maghanap at umintindi ng mas malalim tungkol sa bawat kandidato. Sa katotohanan, ang kahinaang ito ng mga botante ay sinasamantala ng mga mayaman na kandidato. Kaya pinapalalahanan ko kayo na huwag tayong magpapadala sa mga matatamis na salita ng mga tumatakbo sa politika. Sapagkat kapag nakuha na nila ang inyong loob, ay kanyang ibubulsa ang pera ng bayan. Kung minsan naman ay pinagbibili ang boto. Dahil dito ay nawawalan tayo ng karapatang bumoto at pumili. Kilalanin muna natin ang tatakbong kandidato. Importante din na alamin natin ang ating iboboto upang mas lalo nating makilala kung siya ba ay responsableng maging isang leader. Kaya lahat po ng ito ay magbibigay paalala po sa atin na huwag po tayong bumoto ng mga politiko na sa tingin po natin na madaming bumoto sa kanila o sikat sila. Ito ang mga paraan na dapat nating gawin para makaiwas sa maling leader. Lahat ng lipunan ay kailangan ng mga magaling at mabuting leader para mapagtagumpayan natin ang pagnanais ng kapayapaan.
Sa huling salita, bilang mamamayan, ang ating partisipasyon sa proseso ng eleksyon ay mahalaga upang makamit ang tunay na pagbabago sa ating lipunan at bansa. Ang pagboto ay hindi lamang isang responsibilidad kundi isang kapangyarihan na dapat gamitin ng may pag-iisip at pagtutok sa kabutihan ng lahat. Sa ating pagpapasya para sa maunlad na hinaharap, dapat nating isa-isip ang bawat desisyon na ating gagawin dahil ang magiging resulta ng mga ito ay may malaking epekto sa ating bansa. Ang ating boto ay hindi lang para sa kasalukuyan. Ito'y para na rin sa mga susunod na mga henerasyon. Kung kaya't sa pagpili ng maging leader, isaalang-alang natin na ang ating pipiliin ay dapat nagtataglay ng kakayang makapagpabago at may dedikasyon sa paglilingkod sa bayan upang magampanan niya ng tama ang kanyang mga responsibilidad. Nasa ating mga kamay ang kinabukasan ng ating minamahal na bayan. Tayo ay komunidad. Magkaisa at magtulungan tayo para sa ikakaunlad ng ating lipunan. Maraming salamat po sa inyong oras at sa pakikinig sa aming talumpating ito. Naway magbigay ito ng motibasyon sa inyong lahat na isakatuparan ang mabuti at tama para sa positibong pagbabago. Lagi nating pagkatatandaan na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng yaman, kundi sa dami ng ating kapayapaan. Sama-sama nating pagyamanin ang demokrasya at pag-unlad ng ating bansa. Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.